Kabanata 2701. Dinala sila ni Daisy sa itaas, at ang unang nakatawag ng pansin ni Colton ay ang eksena ng pagpapalit ni Knowles ng lampin ng sanggol. Ngumisi siya. Anong bihirang makita. Tinuya siya ni Freysia bilang ganti. Mukhang mas mahusay siya kaysa sa iyo noong una mong sinimulan ng gawaing ito. Nawala nang masabi si Colton. Lumapit si Cameron sa mga sanggol kasama si Wayland. Malaki na ang tiyan niya ngayon na hindi na siya nakayuko kaya nakadapa na lang siya sa kalahati ng gilid ng kama at hawakan ang maliit na kamay ng sanggol. Napakalambot nito, at napakaliit nitong kamay. Ito ay kahangahangang pakiramdam. Tinitigan ni Daisy ang kanyang tiyan. Cameron, ilang buwan na ba? Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Ito ay 22 na linggo. Kuya, ilan ang inaasahan mo? Napangiti si Wayland. Maaari kang manghula. Nahulaan ni Freysia na magkakaroon ng 3, at ganoon din ang iniisip ni Daisy. Sabi ni Colton, kayong mga babae, pinapatunog ninyong ang paglilihi ng triplets ay isang normal na bagay na dapat gawin. Paano magkakaroon ng napakaraming triplets? Pinakamarami itong kambal. Tumango si Knowles, naguguluhan si Daisy. Paano kung triplets din sila? Ngumiti si Colton. Nangyari na ang himalang ito. Nagkatinginan sina Cameron at Wayland, ngumiti, at walang sinabi. Ang iba ay manghuhula, kaya hindi pa ito ang oras para ibunyag ang sagot. Lumipas ang isa pang 3 araw. Sa Goldman Mansion, sina Maisie at Nolan ay may hawak na isang sanggol, at si Daisy ang huling nakayakap sa kanya. Lumapit si Nicholas sa gilid ni Nolan at tinukso ang sanggol na lalaki sa kanyang yakap, at hinawakan ng sanggol ang daliri ni Nicholas, na ikinatuwa niya. Tignan mo, Daisy. Isa ka na ngayong mapagmataas na ina na nagsilang ng 3 tagapagmana para sa Knowles in 1 pumunta ka. Kinuha ni Knowles ang sanggol mula sa mga bisig ni Daisy. Iyan ay talagang isang bagay na ipagmalaki. Tumawa si Maisie. Kumunat ang noo ni Nolan. Paano mo na pag-uusapan ang 3 ito? Sino ito sa aking mga bisig? Ang bunso, ang panganay, o ang nasa gitna? Matapos siyang yakapin ng mahabang panahon, hindi pa rin niya alam kung paano makilala ang isa't isa. Bahagyang natigilan din si Nicholas. Hindi ko rin masabi ang pagkakaiba. Magkamukha talaga sila. Paliwanag ni Knowles, yung hawak mo ang panganay, at ang nasa bisig ni nanay ang bunso. Nagulat si Daisy at napalingon sa kanya. Paano mo nasasabi ang pagkakaiba? Kahit ako ay hindi masasabi ang pagkakaiba bilang isang ina. Hinimas ni Knowles ang tuktok ng kanyang ulo. Lahat sila ay minarkahan noong sila ay ipinanganak. Pinagmasdan kong mabuti silang 3 nitong mga nakaraang araw, at napagtanto ko na magkaiba sila sa laki at kulay ng buhok. Mukhang mas buff yung panganay, kaya medyo mabigat pagbuhatin mo. Kapareho niya ang kulay ng buhok ng pangalawa, ngunit ang huli ay hindi kasing bigat ng kanyang kuya. Si bunso naman, siya ang pinakamadaling paghiwalayin, siya ang pinakamaliit sa laki kapag inilagay sa tabi ng mga kuya niya, at mas light ang kulay ng buhok niya. Sa paliwanag ni Knowles, naging madali para sa iba pang 4 na taong naruroon na makilala ang triplets, mula sa isa't isa. Ngumiti si Nicholas at kinuha ang panganay na kapatid sa mga bisig ni Nolan. Oh, totoo naman. Ang chubby na batang ito ay talagang mabigat. Napatingin si Daisy kay Knowles. Knowles, kung hindi dahil sa iyo, wala pa rin akong ideya kung sino ang pinakamatanda sa kanila. Sila, napaka-clumsy kong ina. Ngumiti ng matamis si Knowles. Mukhang kailangan kong mas bigyang pansin ang isusuot nila sa hinaharap para hindi mahirapan ang aking asawa na makilala sila. Tumango siya. Oo, sa susunod na mga araw, nagsimulang mag-order si Knowles ng isang batch ng mga damit para sa mga sanggol. Bagamat ang mga damit ng ang mga triplet ay may parehong estilo, may mga maliliit na pagkakaiba. Halimbawa, ang mga damit ng panganay ay may maliit na marka ng araw, ang mga damit ng pangalawang anak ay may crescent moon mark, at ang mga pag-aari ng bunso ay may bituin. Nakahiga si Daisy sa tabi ng mga sanggol at pinagmamasdan na may ngiti sa kanyang mukha. Kung mas tumitingin ako, mas nagiging cute sila. Itinago ni Knowles ang kanyang mahabang palawit sa likod ng kanyang mga tainga. Panahon na para makabuo ng mga palayaw para sa mga sanggol. Natigilan siya saglit, saka umupo. Ipaubaya mo na ba talaga ito sa akin? Napangiti siya. Oo, talaga. Napataas ang kilay ni Knowles. Pinag-isipan ito ni Daisy at pagkatapos ay same time na sinabi, paano ang number 1, 2, at 3. Diretso at madaling tandaan. Kabanata 2702. Natigilan si Knowles, o Alpha, Bravo, at Charlie.
Ang mga ito ay mukhang masistematiko. Nawala nang masabi si Knowles. Makalipas ang mahabang panahon, huminga siya ng malalim at pinisil ang tungkin ng kanyang ilong. Sa tingin ko, dapat nating laktawan ang pagpapangalan sa ngayon. Babalik tayo dito balang araw sa hinaharap. May isang linggo pa bago ang ika-20 na petsa ng kasal ni Colton at Freesia. Ang orihinal na akala ni Daisy na ang mga sanggol ay isisilang pagkatapos ng kasal, ngunit hindi niya inaasahan na ang takdang petsa ay itulak pasulong. Gayunpaman, pagkatapos ng pagbaba ng mga kalakal, ang lahat ay naging mas madali. Ang seremonya ng kasal ni Freesia at Colton ay magaganap sa labas, at sinabi ng taya ng panahon na ang panahon sa araw na iyon ay magiging maaliwalas at mainit-init, na napakaangkop para sa isang panlabas na lugar. Seremonya. Sinabi rin na ang estilo ng seremonya ay Moroccan. Sa isang site na 20,000 square feet, natural na maging Englandi ang sukat ng kaganapan. Matapos magpahinga ng ilang araw, lumabas si Daisy kasama si Knowles upang samahan sina Colton at Freesia na subukan ang kanilang mga damit pangkasal. Ang wedding gown ay isang high-end na brand, at tumagal ng 3 buwan ang designer para gawin ito ayon sa mga kinakailangan ni Colton at sa mga sukat ni Freesia. Ang silk wedding gown ay may nakahubad na estilo, ang likod ay gawa sa semi-transparent na lace, at ang buong kamiseta ay parang baligtad na payong na nakasabit sa kanyang baywang, na ang laylayan nito ay nakatali sa ibabaw ng lupa. Ang anyo nito ay simple, elegante, at hindi masyadong masalimuot. Ito ay may belo at isang kristal na tiara, na nagmukhang mas marangal at mas maganda. Marahang itinulak siya ni Daisy pasulong. Freesia, sige subukan mo. Lahat kami gustong makita ka sa wedding gown, lalo na si Cole, tama ba ako? Pagkasabi noon ay sinulyapan niya si Colton. Pinunasan ni Colton ang kanyang lalamunan. Walang nangangailangan ng anumang paglilinaw mula sa iyo. Pumasok si Freesia para subukan ang wedding gown. Nang humarap siya sa lahat ng nakasuot ng wedding gown, lumapit si Daisy. As expected from Cole, bagay talaga sa'yo. Mukhang napakaganda, napangisi si Colton. Oo naman. Ipinulupot ni Knowles ang mga braso sa balikat ni Daisy. Sige, hintayin na lang natin sa labas. Sa tingin ko, ayaw ni Coleman na may mangistorbo sa sandaling ito ngayon. Si Daisy ay inilabas ni Knowles mula sa angkop na lugar, at iniikot niya ang kanyang ulo sa bawat hakbang ng daan. Pero gusto ko siyang makita. Napangiti siya. Ano ang dapat tingnan? Maaari mong makita hanggat gusto mo kapag oras na natin. Bumaba si Freesia sa hagdanan hawak ang kanyang palda, at hinawakan ni Colton ang kanyang kamay. Masaya ka ba sa disenyo? Nakangiting tumango siya. Oo, ito ay isang makitid na daanan. Kinuha ni Colton ang kristal na tiara at inilagay sa kanya. Bahagya siyang natigilan at nagangat ng tingin. Tumingin din si Colton sa kanya na may mga alon ng kaligayahan na lumalabas mula sa pinakailalim ng kanyang mga mata. Inaasahan mo ba ang seremonya, kamahalan? Natuwa siya at ipinulupot ang mga braso sa leeg nito. Sa tingin ko hinding-hindi ako masasanay sa pagbigkas mo ng mga ganyang salita. Ngumisi si Colton. Sa tingin ko may naghahanap na muling turuan ng leksyon. Sabihin mo sa akin ngayon, inaabangan mo ba ito o hindi? Niyakap siya ni Freesia, ipinatong ang baba sa balikat niya, at tumawa. Oo, ako nga, salamat. Sincere ang sinabi niya. Habang hinihintay ni na Daisy at Knowles sina Freesia at Colton sa lounge ng bridal store, nakatanggap siya ng out of the blue na tawag mula kay Zephyr, na matagal na niyang hindi makontak, may-ari. Nag-alinlangan siya. Nang makita ang caller ID, ngumiti si Knowles. Sige po, saka lang. Sinagot ni Daisy ang tawag. Nang matapos ang tawag, nanatiling tahimik si Daisy ng ilang segundo at sinabing, Knowles, gusto ko siyang makilala. Isang ugong ang isinagot ni Knowles. Ihahatid na kita doon. Tumango siya. Ipinadala siya ni Knowles sa isang kafe at hinintay siya sa kotse, pinapanood ang pagpasok ni Daisy sa lugar. Pumasok si Daisy sa kafe at hindi nagtagal ay nakita niya si Zephyr. Umupo siya sa isang table malapit sa bintana. Tila nawala ang kanyang dating sigla at mukhang mas nanlumo at pamayat. Naglakad siya papunta sa upuan sa tapat niya. Zephyr, sabi mo gusto mo akong makilala. Oo, pinagsalikop ni Zephyr ang kanyang mga kamay, pinagsalikop ang kanyang mga daliri, inilagay sa mesa, at ibinaba ang kanyang tingin. Nabalitaan ko na nanganak ka ng triplets, congratulations. Kabanata 2703. Saglit na natigilan si Daisy ngunit nakangiti pa ring tinanggap ang kanyang pagbati. Salamat, Daisy, sorry sa lahat ng nangyari sa nakaraan.
Gumalaw ang mga mata ni Zephyr. Dapat binaygo kita after all these years, noon man o ngayon. Hindi ko alam kung ano ang gusto ko sa lahat ng ito at kung ano ang nagawa ko habang sinusubukan kong alamin kung ano iyon. Sandali siyang tinitigan ni Daisy. Zephyr, lahat ng nangyari ay nakaraan na ngayon. Pwede ka pa namang pumili ngayon, di ba? Huminto siya ng matagal, saka nagbigay ng isang matamis na ngiti. Oo, tama ka. Gayunpaman, maraming bagay ang nagbago, at wala nang babalikan ngayon. Parang may ibig siyang sabihin. May naisip si Daisy. Si Leah ba? Hindi siya sumagot sa tanong niya. Zephyr, sana ay magkaroon ka ng magandang buhay. Kahit may mga bagay na nagbago, tuloy pa rin ang buhay. Ikaw man o si Leah, I really hope that you both will be well and find your own happiness in life. Nagtaas ng tingin si Zephyr at tinitigan siya. Mabagal na gumalaw ang labi niya. Salamat, she chuckled and added. Actually, minsan namimiss ko yung mga araw na nag-aaral pa tayo back in school, ikaw, kami ni Leah, and of course, Coleman and Wayne. Iyon ang palaging magiging isa sa pinakamasayang pagkakataon sa buhay ko. Kinagat ni Zephyr ang kanyang mga labi at sinabi pagkatapos ng mahabang paghinto, Daisy, kanina pa ako nag-iisip tungkol dito. Oras na talaga para bitawan ang ilang bagay. Nagulat siya, ibinaba niya ang tingin niya. Palagi akong nakadikit ng malapit sa isang ilusyon at magandang bula, at nag-aatubili akong sirain ito anuman ang mangyari. Nang maglaon, napagtanto ko na ang lahat ng mga kalakip na iyon ay ang aking isang panig lamang, pagnanasa. Oras na para magpaalam sa nakaraan ko. Isang ngiti ang binigay ni Daisy. Pagkatapos niyang magpaalam kay Zephyr ay bumalik na siya sa sasakyan. Nang makitang maganda ang kanyang kalooban, napapikit si Knowles. Anong sinabi niyang ligawan ka? Tumingin si Daisy sa kanya at nakangiting sinabi, marami siyang sinabi. Kumunat ang noo niya. Lumapit si Daisy sa kanya at bamulong, hindi mo na kailangan pang mag-ingat sa kanya. Wala ka ng kaga sa pag-ibig mula ngayon. Tumawa ng malakas si Knowles, Sam Andel, at hinalikan siya sa noo. Sa palagay ko walang sino man sa mundong ito ang magkakaroon ng kakayahang maging karibal sa pag-ibig ko. Dahil akin na siya, samantala. Si James ay pinilit ng kanyang ama na makipag-blind date. Samandal siya sa likod ng couch at pinag-cross ang mga paa. Pare, pinapa-blind date mo ako, isang 80-year actor. Masama ba ang tingin mo sa akin? Sa pagtingin sa kanyang walang kwentang hitsura at ugali, galit na itinapon ni Jefferson ang pahayagan. Dapat mong alisin ang interrogative na tono sa pangungusap. I can assure you na talagang minamaliit kita. Maaari mo bang pangalanan ako ng ilang 80-year na mga artista na gumagawa ng kasing sama mo? Wala ka pang girlfriend sa ganitong edad. Paulit-ulit mong sinasabi na isa kang bituin. Siguradong nakakahiya at hinihila mo ang buong industriya kasama mo. Natigilan si James, bibigyan pa kita ng 2 taon. Kung hindi ka pa rin kasal pagkatapos ng 2 taon, huwag na lang ang Tels Group, mas gugustuhin kong si Edamame ang magmana ng lahat ng may iwan ko. Hindi kita iiwan kahit isang sentimo. Ang puting samoyed na nakahandusay sa tabi ng mga paa ni James, na ipinangalan sa Edamame Beans. Tumahol. Kinaladkad ni James si Edamame sa tagiliran niya at tinapik ito. Edamame, sabi ng tatay mo ipauubayan niya sa iyo ang lahat. Ikaw ay magiging isang maruming mayaman na aso sa hinaharap. Sa tingin ko kailangan kong manatili sa iyo sa natitirang bahagi ng aking buhay. Galit na galit si Jefferson kaya ayaw na niyang makipag-usap sa kanyang. Anak, okay, blind date lang naman diba? Pupunta ako. Walang balak si James na asarin talaga ang kanyang ama. Natigilan si Jefferson sa isang segundo. Seryoso ka ba? Pinaikit ni James ang kanyang tenga. Lilinawin ko muna ang sarili ko. A-attend lang ako ng blind date kung si girl ang cup of tea ko, at bukod sa gwapo, dapat mature, mabait, at self-reliant. Ayoko ng babaeng iiyak sa lahat ng bagay. Isa akong artista, kaya malamang ay mawawala ako ng ilang buwan sa tuwing magkakaroon ako ng bagong role. So, if the girl is someone very clingy, I don't think it'll be possible for me to live with her. Kabanata 2704. Diretso ang mukha ni Jefferson ngunit hindi na nagsalita pa nang makitang pumayag ang kanyang anak sa kanyang kaayusan. Bukas ng 3 PM, aayusin ko na magkita kayong dalawa. Kinabukasan, sa isang high-end na restaurant. Pumasok si James sa private room na nakasuot ng sunglasses. Nang makitang walang tao, hinubad niya ang kanyang sunglasses. Anong nangyayari dito? Niloloko niya ba ako?
Dahil hindi man lang siya mapapanahon, kaya hindi ko na kailangan pang hintayin siya. Tumalikod na si James at aalis na sana, pero biglang may lumabas na babae sa likuran niya na ikinagulat niya. Ang babae ay may maayos na gupit na hanggang balikat at nakasuot ng puting low-neck na silk gown, nakaprint na blue silk scarf, at isang pares ng maluwag na straight fit na maong. Ang kanyang kasuotan ay mukhang simple at malinis dahil wala siyang suot na dagdag na alahas, bukod sa isang relo at isang crocodile leather na handbag. Saglit na natigilan si James. Ikaw, siya mukhang medyo pamilyar. Hindi ka ba papasok? Nilagpasan siya ng babae at pumasok sa private room. Bumalik sa katinoan si James at nagmamadaling pumasok. Have we met somewhere? Parang pamilyar ka. Hinayla ni Giselle ang upuan, umupo, at hindi direktang sinagot ang tanong niya. Alam kong ikaw ang dumedalo sa blind date na ito, kaya pumunta ako para kausapin ka. Tinitigan siya ni James, sinusubukang isipin kung saan niya ito nakilala bago ito. Parang somewhere last year. Mr. Tell, ayaw mo bang maupo? Umupo si James at nag-cross arms. Ganito ba ang ugali mo kapag nandito ka sa blind date? Nandito ka ba sa isang blind date o isang business meeting sa akin? Napangisi si Giselle. Kung hindi, anong klaseng ugali ang inaasahan mo sa akin? Karamihan sa mga dumedalo sa blind date ay hindi kusang loob, di ba? Nang makitang siya ay medyo may kamalayan sa sarili na babae, pinunasan ni James ang kanyang lalamunan. Tama na yan. Wala naman ako dito kung hindi lang ako itinulak ng tatay ko. Kung gayon, hayaan mo akong ibigay ito sa iyo ng diretsyo. Hindi ko inaasahan na makakapag-date ako sa pagkain na ito. Kailangan ko lang ng makakasuyo sa tatay ko. Mas mabuti pa kung maloloko mo siya para maniwala na kami na ang magkasama pagkatapos nito. Matalino kang babae, kaya dapat alam mo ang ibig kong sabihin. Hinihiling mo sa akin na magtrabaho kasama mo at magpanggap na girlfriend mo para lokohin si Mr. Tell, tama ba ako? Oo, eksakto. Tumango si James. Mukhang hindi naman masyadong pipi ang babaeng ito. Sumandal si Giselle sa upuan. Iyon mismo ang nais kong makamit ngayon. Medyo natarante si James. Kailangan ko ng peking asawa. Hindi namin kailangang ipaalam sa publiko ang aming kasal. Kailangan ko lang malaman ng pamilya ko ang tungkol dito. Tungkol naman sa marriage certificate namin, pwede akong kumuha ng magpe-forge para sa amin. Ikaw naman, ang kailangan mo lang gawin ay sumama sa akin sa bahay at maghapunan kasama ang aking pamilya paminsan-minsan. Bukod doon, maaari mong gawin ang anumang gusto mo sa natitirang oras. Nako, isa pa, hindi ka maaaring magkaroon ng anumang iskandalo sa ibang babae sa loob ng 3 taon na ito. Bahagyang natigilan si James. Isang peking asawa. She nodded without any hesitation. Tumawa ng malakas si James. Bakit ka lalapit sa akin kung ang gusto mo ay peking hus? Hindi ka ba artista? Hindi siya makapagsalita. Itinapat ni Giselle ang kanyang kamay sa gilid ng kanyang noo at nagbigay ng isang mahinang ngiti. Kung hindi, bakit ako pupunta para makipagkita sa iyo? Ikaw ay isang artista, na nakakatugon lamang sa aking mga kinakailangan. Ang paglalaro ng isang peking asawa ay magbibigay sa iyo ng puwang upang ipakita ang iyong mga kasanayan. Kumaibat ang sulok ng lobby ni James. Paano ka naging mapanglait? Kung makukuha ko ang iyong salita, susubukan kong tulungan ang Tell sa hinaharap. Maaari mong isaalang-alang ito bilang isang pakikipagtulungan. So, anong sabi mo? Pinaikit ni James ang kanyang mga mata. Who knows kung sinusubukan mo akong lokohin? Kung ito ay talagang isang pamamaraan, hindi ba't mananatili akong kasal sa natitirang bahagi ng aking buhay? Huminga ng malalim si Giselle at kumuha ng kontrata sa kanyang handbag na para bang inaasahan na niya ang magiging resulta nito. Ang mga terminong nakalista sa kontratang ito ay legal na may bisa. Kung nag-aalala ka na gagawin kitang tanga, maaari nating pirmahan ang kontratang ito na magkakabisa sa loob ng 3 taon. Pagkatapos nito, pareho tayong babalik sa pagiging single. Walang masabi si James dahil inihanda pa niya ang kontrata. Kabanata 2705. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-iisip tungkol sa mga termino, isang pahiwatig ng pagiging palihim ang sumili sa mga mata ni James, at sumandal siya. Kung ito ay magiging isang peking kasal, kung gayon, kailangan ko bang tuparin ang aking mga obligasyon bilang asawa? Nabulunan si Giselle sa sarili niyang mga salita at pinigilan ang kanyang ekspresyon. Hindi mo kailangang gawin iyon. Ngumisi siya at kinuha ang panulat. Deal.
Nag-aalala ako na baka hindi mo na mapigilan ang sarili mo at itapon mo ang sarili mo sa akin balang araw. Isa akong public figure, kaya saan ako pupunta kung mangyayari iyon? Nawala nang masabi si Giselle. Siya ay medyo isang overthinker, ay hindi siya. Matapos iwan ni James ang kanyang pirma sa kontrata, pinirmahan din ito ni Giselle. Tiningnan ni James ang kontrata. Walang opisyal na selyo dito. Ito ay maaaring mukhang. Bago pa siya matapos magsalita ay kumuha si Giselle ng lipstick sa kanyang handbag, pinunasan ito sa dulo ng kanyang hinlalaki, idiniin ito sa papel, at saka iniabot sa kanya ang lipstick. Huminga ng malalim si James, tumungo, at nag-iwan din ng fingerprint sa kontrata. Sa kanya binasag ang lipstick. Kumunat ang noo ni James. Inayos ni Giselle ang mga dokumento. Kung gayon, Mr. Tell, inaasahan ko ang aming masayang pakikipagtulungan sa susunod na 3 taon. Pagkasabi niyo ay agad siyang tumayo at umalis. Mula sa simula hanggang sa wakas, siya ang may inisyatiba, habang siya ay ganap na walang kibo. Pagkaalis niya, mag-isang umupo si James sa private room at tumawa dahil sa galit. Ang babaeng ito, sandali, hindi ko pa nga alam ang pangalan niya eh. Kalimutan mo na, kilala naman niya ang akin. Kahit hindi ko siya hanapin, lalapitan niya rin ako sa wakas. Naglakad si Giselle sa parking lot at nakatanggap ng tawag mula sa kanyang ama. Tinanong siya ni Gordon kung paano napunta ang petsa. Natahimik siya sandali bago sumagot ng nakangiti, Dad, don't worry. Maganda ang usapan namin, at maganda ang impression ko sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Gordon. Mabuti naman. Ang tagapagmana ng The Tells ay hindi gaanong maganda ang reputasyon noon, ngunit ang maganda sa kanya ay wala siyang anumang mga iskandalo mula nang tumuntong siya sa industriya ng entertainment. Sa tingin ko siya ay medyo malinis at dalisay sa kahulugan na iyon. At hindi natin dapat baliwalain ang katotohanang malaki ang pinagbago niya sa nakalipas na taon. She chuckled. Talaga, siya nga pala, ang pangalawang tagapagmana ng Goldman ay magsasagawa ng seremonya ng kasal sa loob ng ilang araw, at inimbitahan ni Mr. Goldman ang aming pamilya sa seremonya. Gusto mo bang? Na, may gagawin pa ako ilang araw mula ngayon. Pwede kang sumama kay Mama. Napabuntong hininga si Gordon. Okay, hindi kita pipilitin na sumama sa amin. Gayunpaman, bukod sa pagtatrabaho, tandaan na alagaan din ang iyong kalusugan, maunawaan. Alam ko, salamat tatay. Pagkababa ng tawag, nag-drive na si Giselle. Dumating ang seremonya ng kasal ayon sa naka-schedule, at naganap ito sa isang venue na nakaset up sa isang landscape na napapalibutan ng maple forest. Ang tubig ng lawa sa ilalim ng water fountain ay umaalon-alon at mukhang malakristal, ang lahat ay naging maayos sa mga kulay karamelo na tono ng buong eksena ng kasal, at ang tanawin ay ganap na walang cap-arrest. Maaliwalas at mainit ang pakiramdam ng venue dahil sa mga retro color palette nito, na ginagawa itong mas nakalaan kaysa sa isang matingkad na kulay na panlabas na kasal. Ang kombinasyon ng tono ng karamelo at ang estilo ng disenyo ng Moroccan ay mukhang romantiko at maislan, na ginagawang ang buong seremonya ay nagmumukhang isang eksenang diretso sa isang pelikula. Dahil sa inspirasyon ng mga klasikong arko sa arkitektura ng Moroccan, ang mga metal na bar na nakabaluktot sa hugis ng mga semi-circular arc ay makikita sa paligid ng venue, na ginagawang pangunahing istruktura ng buong background arrangement at dekorasyon. Ginawa rin ng mga palamuting guwang na bakal ang lawa at fountain sa likod nito, bahagi rin ng background. Ang daanan patungo sa gitna ng entablado ay natatakpan ng masalimuot at mahabang alpombra, na pinapalitan ng isang tradisyonal na daanan na karaniwang sementado gamit ang mga petals ng bulaklak. Ang daan-daang mga upuan sa lugar ng seremonya ay hindi isang solong aesthetic ngunit iba't ibang mga kahoy na upuan, modernong upuan, at mga sopa. May mga pastry, dessert, at fruit stations na nagsusuplay sa mga bisita ng merienda. Ang mga brass glass chandelier at rattan chandelier ay nakasabit sa isang metal frame kasama ng mga kurtina at tassel. Ang mga dekorasyon ng iba't ibang mga materyales ay pinagsama-sama, na lumilikha ng isang pangkalahatang visual effect na mayaman at 3-dimensional. Ang on-site na disenyo ng bulaklak ay gumamit ng mga tambo bilang background, na nagpasimula ng maliwanag at madamdaming pag-aayos ng mga bulaklak, at ang mga makukulay na florera na makikita sa lahat ng dako ay isa rin sa mga karaniwang tampok ng isang Moroccan style na pag-aayos ng site at mga dekorasyon. Kabanata 2706. Ang pasukan patungo sa daanan ay pinalamutian ng isang arko ng bulaklak.
Nagkaroon ng DIY oil painting sa reception na pinaghalo sa mga kulay ng venue. Ito ay napakakaaya-aya, kahit na ang welcome card ay gawa sa balat. Ito ay natatangi at pangunahing uri. Lahat ng mga bisitang pumasok ay natulala. Tumayo ang mga Goldman at Brandon sa reception para batiin ang mga bisita. Si Colton ang man of the hour, ang lalaking ikakasal. Nakasuot siya ng full white suit kaya mas matangkad siya. Napakagwapo ng ating kapatid, ang lalaking ikakasal, ngayon. Lumapit sina Daisy at Noel Ace. Ngumisi si Colton at binigyan siya ng isang bag ng candy. Napaka-sweet mo. Kinuha ni Daisy ang bag ng candy, ngumiti, at inilagay ang bag. Pupuntahan ko si Freesia. Pumasok siya sa tent. Umupo si Freesia sa tent habang inaayos ang kanyang damit. Inaayos ng makeup artist ang kanyang buhok. Sinundot ni Daisy ang kanyang ulo. Freesia, nandito ka na. Ngumiti si Freesia. Lumapit si Daisy at umupo sa tabi niya. Sabi nila, lahat ng bride ay sobrang kaba, ikaw ba? Okay lang ako. Huminga siya ng malalim. Pakiramdam ko nasa panaginip ako. Ito ay isang panaginip, nangyayari talaga. Tumingin sa kanya si Daisy at masayang ngumiti. Sobrang saya ko na makita kang ikakasal. Parehong nakahanap ng kaligayahan ang mga kapatid ko. Perpekto iyon. Akala ko ikaw ang unang ikakasal, lumingon si Freesia sa kanya at tumawa. Hindi ko akalain na mauuna tayo. Si Daisy ang unang nakipag-date, si Waylon ang unang nagpakasal, at si Colton ang unang nagkaroon ng anak. Hindi nila sinunod ang tradisyonal na pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan. Sa sandaling iyon, pumasok si Colton sa tent kasama ang dalawang tao. Lumingon naman si Freesia na nagme-makeup. Kailan ka nakarating dito? Sumagot si Leia, kahapon. Napakamot ng ulo si Norman. Ito ang unang pagkakataon namin sa Slokovia. At muntik na kaming maliga sa Baseburg. Pinapanta ng tiyuhin ko si Donnie para kunin kami. Wala si Mr. Lancel. Nandito siya kasama si Professor Merlan. Pinuntahan sila ni Donnie. Agad na pakilala ni Freesia. Ito ang bunso sa magkakapatid na Goldman, si Daisy. Sigurado akong nakita mo na siya. Nagkatinginan sina Leia at Norman at ngumiti. Siyempre meron. Siya ang prinsesa. Medyo nahihiya si Daisy at nakipagkamay. Tawagin mo na lang akong Daisy. Sa labas, magkasamang nagpakita sina Mr. Lancel, Donnie, at Professor Merlan. Si Donnie ay medyo sikat sa buong mundo, kaya nang magpakita siya kasama ang dalawang kaibigan mula sa ibang bansa na inimbitahan ng nobya, ito ay nagpabuti ng mga bagay. Nagpunta sina Brandon at Noel Ace para batiin sila. Nang makita ni na Mr. Lancel at Professor Merlan si Noel Ace, nagulat sila. Kamahalan. Hindi nila alam kung sino ang pinakasalan ni Freesia at hindi nila inaasahan na ito ay isang Goldman. Iyon ang dahilan kung bakit naroon si Noel Ace. Napangiti si Noel Ace, hindi na kailangang maging masyadong formal tungkol dito. Siguradong pagod ka sa paglalakbay. Pwede na kayong magpahinga sa mga upuan nyo. Tumango ang dalawang matandang lalaki at pumasok sa loob. Ang Butchers at ang Lucas ay nabangga sa isa't isa. Nang makita ni Riley na nakasimangot si Barbara ay hindi niya napigil ang matawa. Talagang magaling akong manghula, di ba? Tumahimik ka. Natalo si Barbara dahil nagkaanak si Daisy ng triplets at galit na magsalita. Kabanata 2707. Napangiti si Riley. Ulitin natin. Si Wayne naman sa pagkakataong ito. Hindi ako naniniwala na matatalo na naman ako. Pupusta na naman ako sa kambal. Triplets pa rin ang pastahan ko. Sabi ni Barbara, $2,000. Nagningning ang mga mata ni Riley. Ganoon karami. Pagkatapos ay tumabi siya kay Helios. Cuz, hindi mo ba pipigilan ang asawa mo? Ngumisi siya. Pusta ako ng $20,000. Masyadong natigilan si Riley para magsalita. Napatingin si Luis sa kanya. Ako ay nasa panig ng aking asawa, kaya't tutumbasan ko ang iyong $20,000. Sumagot si Helios, well, kung naglalagay tayo ng ganoon kalaki, maaari rin nating itapon ang kasarian. Parehong tumigil sina Luis at Riley, pagkatapos ay sumang-ayon. Deal! Pagkatapos nilang pag-usapan ito, nagpasya sina Luis at Riley na magiging dalawang lalaki at isang babae, habang sina Helios at Barbara ay nahulaan na sila ay kambal na lalaki. Pinagmasdan ni Waylon at Cameron ang kanilang mga taya, tumingin sa kanyang tiyan, at tumawa. Kailangan mong manganak ng tahimik. Samandal si Cameron sa balikat niya at ngumiti. Kung kikita tayo nito, magkakaanak ako bawat taon at gagawa ako ng soccer team. Yayaman tayo. Ngumiti si Waylon at hinalikan ang tuktok ng kanyang ulo.
Ayokong dumaan ka sa sobrang sakit. Magsisimula na ang kasal kaya nagsiupuan na ang lahat. Nagsimula nang tumugtog ang live orchestra, at nagsimula na ang speech ng MC. Hindi nagtagal, pasukan na ng nobya. Sa ilalim ng nagbabantay na mga mata ng lahat, naglakad si Freysia sa red carpet habang hawak ang isang bouquet sa isang kamay at braso ni Brandon sa isa pa. Tumayo ng tuwid si Colton at pinanood ang bawat hakbang niya palapit sa kanya. Sa wakas, kinuha niya ang kamay niya kay Brandon, at tumabi ito sa kanya. Binati sila ng MC. Pagkatapos ay ginawa ng mag-asawa ang kanilang mga panata. Para sa mayaman o mahirap, sa sakit at kalusugan, hanggang kamatayan ang maghiwalay sa atin. Pagkatapos ay nagpalitan sila ng singsing. Nagpalakpakan ang lahat at nagsimulang kumanta. Halik, halik, halik. Itinaas ni Colton ang mukha at binigyan siya ng halik. Parehong natuwa si Brandon nang makita iyon, at namula ang kanyang mga mata. Si Didi, na nakaupo sa tabi niya, ay nagtanong, Lolo, ikakasal na po si Tita Freysia. Bakit ka umiiyak? Pinunasan niya ang luha niya at ngumiti. Masaya silang luha. Hindi ba dapat ngumiti ka kapag masaya ka? Tanong niya. Nilinggan siya ni Brandon at tinapik ang ulo niya. Minsan, umiiyak tayo kapag masaya. Maiintindihan mo rin kapag matanda ka na. Tumango si Didi. Samaan daw si Daisy sa balikat ni Noel Ace. Sa wakas kasal na sina Wayne at Colton. Hinawakan ni Noel Ace ang kamay niya at hinalikan siya. Malapit na ang turn natin. Napangiti siya. Hindi kami nagmamadali. Pagkatapos ng seremonya, inimbitahan ng mga Goldman ang mga bisita sa open-air dining area para sa kanilang pagkain. Ang mga bisita ay nagawang tamasahin ang tanawin ng Maple Forest. Nagpalit si Freysia ng ibang gown at nagsimulang maglibot para batiin ang mga bisita kasama ang kanyang ama at ang mga Goldman. Napuno ng tagay at tawanan ang kasal hanggang sa gabi. Lumabas si Daisy para makalanghap ng sariwang hangin at nakakita ng drone na lumipad sa itaas. Huminto siya at tumalikod upang makita si Noel Ace at ang ilang mga bata na kumokontrol dito. Lumapit siya at ipinatong ang mga kamay sa balikat ni na Beatrice at Didi. Anong ginagawa mo? Ngumiti si Beatrice, pagmamasid sa drone na lumilipad sa paligid. Magaling talaga dito si Tito Nolly. Natulala pa rin si Didi. Ang maliit na bagay na ito ay nakakakuha ng view. Oo, tumango si Daisy. Inabot ni Noel Ace ang remote sa kanila. Gusto mo bang subukan ito? Kabanata 2708. Oo, kinuha naman ni Beatrice. Didi, tuturuan kita pagkatapos kong malaman kung paano. Tumango si Didi. Okay, lumapit sina Cameron at Waylan. Balita ko may barbecue tayo mamaya. Bakit kailangan kong magbuntis ngayon? Hindi ako makakain yan. She was craving so badly. Ngumiti si Daisy at sinabing, maaari kang magkaroon ng bagong barbecue na karne. Kunin mo ang aking kapatid na gawin ang mga ito para sa iyo. Ito ay magiging sariwa at malusog. Ngunit huwag magkaroon ng labas nito. Magiging problema kung nilalagnat ka. Magkaroon lang ng ilan para pigilan ang pananabik. Tuwang-tuwa si Cameron sa narinig. Talaga, tumingin siya kay Waylan. Gumawa ka para sa akin ngayong gabi. Nakita ni Waylan kung gaano siya ka-crave sa pagkain at natakot siya na baka umiyak siya, kaya tumango siya. Oo naman, ako mismo ang gagawa ng mga ito para sa iyo. Dumating ang gabi, at binuksan ang mga ilaw sa pesyo. May barbecue, masarap na pagkain, at alak. Naglalaro at nagtatawanan ang mga bata. Si Waylan ay naging personal chef ni Cameron at inilagay ang bagong barbecue na karne sa isang plato. Nagdagdag siya ng cherry tomatoes at mint leaves bilang dekorasyon kaya ito ay mukhang mislan at maganda. Samimangot si Cameron. Mukhang maganda. Nagbuhos si Waylan ng isang baso ng sariwang pinindot na katas ng mansanas upang sumama sa karne. Makakain ka lang mula sa plato na ito. Nangangahulugan iyon na hindi na siya makakain ng anuman sa iba pang mga pagkaing inihaw. Kinagat niya ang tinidor, ngunit wala siyang magawa. Maaari lamang siyang magkaroon ng ilan, kaya tumigil siya sa pananabik. Sa labas, nag-iiho sina Nolan at Noel Ace habang tumulong sina Daisy at Freysia. Ang mga bata, sina Maisie, Barbara, at Riley ay magkakasamang nakaupo habang nag-e-enjoy sa pagkain. Nagkaroon pa ng performance. Tumugtog ng piano si Colton habang tumutugtog ng violin si Luis. Ipinakita nila ang kanilang edukasyon mula sa paaralan ng musika sa pamamagitan ng mahusay na paglalaro ng magkasama. Napatingin si Daisy. Sa talento ni Colt, kung siya ay naging isang music hero, siya ay magiging isang natatanging pianist. Ngumiti si Freysia. Sigurado akong may mga dahilan siya sa pagpili ng alinmang landas.
Tumango si Daisy. Si Cole ay nagsasalita ng maraming smacks, ngunit siya ay napakaresponsable. Nag-uusap sa likod ko. Biglang sumulpat si Colton sa likod nila kaya napatalon sila. Tumangala si Daisy. Bakit ka nakikinig? Nag-cross arms si Colton. Hindi ko marinig ang sinasabi mo sa asawa ko. Sumagot si Daisy, hindi ka dapat nag-eavesdrop. Knowles, may gusto ka bang sabihin? Si Knowles, na nasa hukay sa tabi nila, ay nagtaas ng kilay. Ipinapakita mo ang galit mo sa asawa ko. Napataas ang kilay ni Daisy dahil nasa gilid niya si Knowles. Humalaklak si Colton. Hindi ka nakarapat-dapat na itago. Napangiti si Daisy at napangiti dito. Kapag nagpakasal si Charm isang araw, baka maging katulad ko siya. Hindi alam ni Colton ang sasabihin. Humalaklak si Freya. Sige, napaka-childish niyong dalawa. Nakita sila ni Riley at hindi niya maiwasang mapangiti. Hindi ko alam kung bakit ito nagpapaalala sa akin noong mga bata pa sila. Nagbabalat si Maisie ng hipon para kina Didi at Beatrice nang sabihin niyang, mas cute sila noong mga bata pa sila, ha? Ngumiti si Barbara. Kaibig-ibig si Beatrice noong sanggol pa siya. Sa tingin mo ba ang cute niya ngayon? Kumunat ang noo ni Beatrice. Bakit ako dinala dito? Sinaman siya ng tingin ni Barbara. Hindi ka ba nahihiya na balatan ka ni Tita Maisie ng hipon? Kabanata 2709. Nagsalita pabalik si Beatrice. Nagbabalat din si Daddy ng hipon para sa iyo. Hindi ka rin nahihiya. Walang masabi si Barbara, pero tumawa sina Riley at Maisie. Maliwanag na nakabitin ang buwan sa kalangitan. Nagliwanag ang mga ilaw sa kanilang paligid, at ito ay isang masayang tagpo. Pagkatapos ng kasal, dinala ni Freya ang kanyang anak na babae at si Colton sa Kongport. Doon din nagbakasyon ang mag-ama. Nagpunta sina Waylon at Cameron sa Tylerton upang matutunan kung paano alagaan ang mga sanggol upang hindi sila matarante kapag dumating ang mga sanggol. Si Knowles ay isang trainee na ama, at si Waylon ay isang malapit ng tatay. Sinubukan nilang i-one-up ang isa't isa. Natigilan sina Daisy at Cameron sa kanilang pag-uugali. Nagtanong si Cameron, nakaisip ka na ba ng mga pangalan para sa mga sanggol? Umiling si Daisy at sinabing, tatawagan ko silang Tic-Tac at Toe. Humalaklak si Cameron. Magiging casual ka ba tungkol dito? Seryoso ang itsura niya. Madaling tandaan. Namula ang mukha ni Cameron. Maaari mong kabisaduhin ang buong script para sa mga pelikula. Hindi naman mahirap tandaan ang mga pangalan ng iyong mga anak, di ba? Bitbit ni Knowles ang pangatlo at sinabing, natatakot siya na baka paghaluin niya ang mas matanda at mas bata. Napakamot ng pisngi si Daisy at awkward na ngumiti. Biglang naintindihan ni Cameron. Totoo naman. Triplets sila. Magkamukha sila. Napangiti si Waylon. Kung tatanungin mo si Cam, malamang na hindi niya masabi kung sino. Kumunat ang noo ni Cameron. Minamaliit mo ako. Tinakpan ni Daisy ang ngiti niya. Samantala, sa Stoslow, lumabas si Leia ng airport, ngunit umuulan ng pusa at aso. Kinaladkad niya ang kanyang bagahe at pamwesto sa ilalim ng awning habang binabasa ang kanyang telepono. Wala siyang maisip na sino man sa Stoslow na maaaring pumunta at kumuha sa kanya. Ibig sabihin kailangan niyang tawagan ang lalaking iyon. Napaisip siya at saka dinil ang numero nito. Maya-maya, kinuha ni Morrison. Kamusta? Nasa Stoslow ako, sa airport, pero umuulan, kaya hindi ako makalakad. May kilala ka bang pwedeng sumando sa akin? Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, sinabi niya, nasa Stoslow ka. Oo, nag-apply ako ng trabaho sa Foreign Affairs Department at natanggap ako. Hintayin mo ako, binaban niya ang tawag. Umupo siya sa bench at naghintay ng halos 25 minuto. Bumagal ang malakas na ulan, at iyon ay nang bigla siyang tumawag mula kay Morrison, na nagtanong sa kanya kung nasaan siya. Tumingin siya sa mga pintuan. 13. Nakatayo ako sa ilalim ng flyover. Natakot siya na masyado siyang nakatago, kaya naglakad siya palabas. Bigla siyang nakarinig ng boses. Saan ka pupunta? Tumigil si Leia, pagkatapos ay lumingon upang makita si Morrison na naglalakad na may dalang payong. Nabigla siya. Bakit mo? Bumalik na siya. Inabot ni Morrison ang payong sa kanya at kinuha ang kanyang bagahe. Naglakad siya sa tabi niya, ngunit nakaharang ang payong ng kanyang paningin dahil may pagkakaiba sa taas. Bigla siyang huminto at inilayo ang payong. Missy, sinusubukan mo ba akong patayin? Awkward na humingi ng tawad si Leia at itinaas ang payong. Hayaan mo akong gawin iyon. Kinuha ni Morrison ang payong at hindi sinasadyang hinawakan ang kanyang kamay.
Nang magkahawak sila ay nagtama ang kanilang mga mata, at pareho silang nanlamig. Agad niyang sinabi, hindi ko sinubukang hawakan ang kamay mo. Hinayla ni Leia ang kamay niya. Hindi ko sinabing ikaw. Sino ang nakakaalam? Kung sisiga ka, mahihirapan ako. Lokohin mo minsan. Hindi alam ni Leia ang sasabihin. Kabanata 2710. Nang makapasok na si Leia sa sasakyan, ikinabit niya ang kanyang seatbelt. Pumasok na rin si Morrison at nagmaneho. Habang papunta doon ay dumungaw si Leia sa bintana at hindi nagsalita. Napatingin si Morrison sa kanya. Nagtiwala ka talaga, hindi ka ba nag-aalala na ipagbibili kita? Lumingon sa kanya si Leia. Hindi mo gagawin. Paano mo malalaman? Huwag masyadong magtiwala sa mga lalaki. Kasama ka. Tanong ni Leia. Tumikim si Morrison. Pwede mo akong isama. Biglang tumawa si Leia. Magkaibigan kayo ni Wayne, at marami itong sinasabi tungkol sa iyo. Tsaka hindi mo naman ako pinagsamantalahan dati kaya may tiwala ako sa iyo. Huminto si Morrison. Hindi ka nahihiyang ilabas ang araw na iyon. Hindi pa siya nakaramdam ng higit na kahihiyan kaysa sa gabing iyon. Nang makarating na siya sa hotel na nabook niya, biglang huminto si Leia habang papalabas at tumalikod. Nakikita mo kung paano mo ako sinundo, gusto mo bang kumain ng hapunan? Sumandal si Morrison sa kanyang upuan. Titingnan ko kung paano mangyayari ang mga bagay-bagay. Oo naman. Hindi itinulak ni Leia. Isasara na niya ang pinto nang biglang sinabi ni Morrison, pupunta lang ako sa mga high-end. Huminto siya, saka ngumiti. Deal. Pagkatapos niyang lumayo, hinawakan ni Morrison ang manibela, tumingin sa kamay nito, at damilat. Lahat ba ng mga kamay ng babae ay napakalambot? Sa comports, nakatanggap si James ng tawag mula sa hindi kilalang numero matapos ang paggawa ng pelikula para sa araw na iyon. Lumabas siya ng apartment para kunin ito. Hello, may plano ka ba bukas, Mr. Tell? Nang marinig niya ang boses, naalala niya kung kanino iyon. Ikaw kasi, nagsufile ako sa comports. Hindi na makakarating bukas. Sige, binaba ni Giselle Peterson ang tawag. Nag-click si James sa kanyang dila at ibinaba ang kanyang telepono. Ang babaeng ito, sinong babae? Lumapit ang isa sa mga lalaking artista at ipinatong ang kamay sa balikat niya. Girlfriend mo? Hindi. Anong girlfriend? Ayaw ni James na may makaalam na mayroon siyang kadudadad ang kasunduan. Napangiti ang aktor. Isa kang artista, hindi idol. Hindi na kailangang itago ang status ng iyong relasyon. At saka, hindi sinabi ni Tenet na ang mga aktor ay hindi maaaring nasa mga relasyon na kilala sa publiko. Tumikim si James, single talaga ako. Huwag kang maingay. Sige, hindi naman siya itinulak ng lalaki at umalis na para maghanda sa susunod niyang eksena. Kasabay nito, sa Peterson Manor sa Houston. Tinanong ni Gordon si Giselle, nag-film siya sa comports. Tumango siya, balita ko may role siya sa bagong pelikula ni Donnie. Sa palagay ko magkakaroon siya ng magandang kinabukasan, kaya dapat na tayong umalis sa kanyang paraan. Makikilala natin siya pagkatapos niyang bumalik. Hindi alintana ni Gordon kung paano si Giselle noon. Ang bawat tao ay nagkaroon ng kanilang kabataan at walang ingat na mga araw. Pumasok ang kanyang ina na si Estelle na may dalang mga prutas at umupo sa sopa. Giselle, nanliligaw ka ba talaga sa tellboy na yan? Hindi ba kanina lang kayo nagkita? Hindi talaga siya naniniwala dahil mabilis silang umunlad. Tumingin si Gordon sa kanyang anak. Ibinaba ni Giselle ang phone niya at ngumiti. Sinusubukan ko lang ang mga bagay-bagay. Pareho niyo rin siyang gusto. Bumaba ang tingin ni Gordon. Giselle, gusto lang naming magkaroon ka ng sarili mong pamilya, pero ayaw naming humanap ka lang ng makakasama niyan. Natigilan si Giselle. Nagbaba siya ng tingin dahil iyon ang ideya. Kinailangan niyang magpakasal sa isang tao sa huli. Hindi mahalaga kung sino. Bakit hindi pumili ng isang maganda na predictable at hindi nag-iisip na makipag-blind date?